Good morning po. Good morning. Kahit kami simula sa ating gawain, hindi ko po na kahit ito kayo, panggula, tayo mananalangin malapit sa presensya ng ating Panginoon. Panginoong Isus, salamat sa iyo. Salamat Lord sa inyong kabutihan sa buhay ng bawat isa po sa amin. Salamat sa inyo dahil Lord ng kalakasan namin na meron kami ngayong umaga at ang buhay ng kaloob. Panginoon lamang Panginoon kadahilan ng bagay na ito. Kaya Lord, kumalapit kami sa inyong harapan, humingi po kami ng tawad, Panginoon, sa mga kasalanan na aming nagawa, ang mga pagkakamali, kaparumihan na itan sa aming Panginoon, pakalinisin niya po kami. Nihaan mo Lord na magawa namin the best. Sa pagpupuri sa iyo, simula sa awitan at sa lahat ng aming gagawin, sa kakinig na iyong salita. Pagpalain mo Lord ang bawat isa na gaganap para sa iyong gawain. Hiniling po namin ang iyong guidance, ang ibang ng Espiritu siya mauna sa kanila, kung mag-bless Panginoon ng mga kanan, kaya na magagamit nila Panginoon sa pagbigay po sa amin patungkol sa pananambahan sa iyo. Sa aming pastor, ang namin siyang wisdom, ang dalangin para sa kanya, Panginoon. At sa bawat sa aming Panginoon na makakapakinig ng salita, hinihiling namin ang karunungan na nanggagaling sa iyo. Pamaintindihan, maunawaan, Panginoon namin ang bawat salita na ibibigay sa amin. At ang pinakamahalaga, Panginoon, sa bawat salita namin maririnig na manggagaling sa iyo, ito'y aming magamit sa pagpapahayag ng iyong salita. Ngayon, Panginoon, na maraming tao ang maribless sa mga bagay nito sa pamagitan po ng bawat sa sa amin. Gamitin nga po, Panginoon, maintindihan bawat isa upang maipahayag ka sa lahat aming mga kasama o saan kami nararoon, Panginoon. Sa bawat tao na aming mga kasama, pagpalain nga po kayo ng bawat isa. Sa aming mga Lord na mga kasama sa mga bagay po na wala pa rito, hinihiling namin ang pag-iingat sa kanila. Hinihiling namin pa rin ang guidance. Ngayon din, Panginoon, na makasama namin sila sa pananambahan para sa iyo. Lord, salamat sa inyo sa lahat ng bagay na binibigay sa amin. At patuloy na umasa kami na katagumpayan ng gawain ito na yung pinakamaganda at pinakamataas na papuri ay para sa iyo lamang. Kaya Lord, maraming salamat po. Binibigyan namin lahat ng kunentos salamat sa inyong pangalan. Mighty order, Jesus Christ we pray. Amen. Amen. Muli po, good morning po sa ating lahat. Tamlay po tayo. Good morning po sa ating lahat. Good morning. Dito po para natin ating Panginoon. Ready po ba tayo patuloy ng ating Panginoon? Amen. Hallelujah. Tunay. Tunay malaya at ang tuloy sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Ibigay pasasalamatan kay tunay na kalayaan. Kaya di makakayaan dito man. Kami malayang magpalitan, kami malayang magsalamat. Sa Pino kami malayang lubusan. Kami tuloy sa iyo. Pagkikita sa buong mundo, magkawalaya ang Pilipino, pinatulong ang pag-ibig mo, maging matutuloy sa'yo. Pagkikita sa buong mundo, magkawalaya ang Pilipino, pinatulong ang pag-ibig mo.
pinakasalanan, isa sa pinagdaan. Gusto mo na pag-ibig mo, hindi mo tutuloy sa'yo, makikinig na sa buong mundo. Nalalaya, pinisip mo, gusto mo na pag-ibig mo. Araw-araw kami magpupuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Iyo, Panginoon, di na kaya piliin pa ang iyong pagkakamahan. Ikaw lang ang siyang dahilan, kaya matutuloy ang sigla. Sa iyo ako ay aaari, na patuloy sa salwa. Thank you.
walang kita. Araw-araw magtutuloy, araw-araw sa baba. Araw-araw magtutuloy, walang kita. Araw-araw magtutuloy, araw-araw sa baba. Araw-araw magtutuloy, walang kita. Walang kita. Walang kita. Amen. Hallelujah. Tuloy natin, sabay natin, Panginoon. Hallelujah. Puso'y nagawin sila sa bukod sa'yo'y umaaspa. Sa bawat katulad ng lipas, ikaw ang siyang lakas, pag-ibig ko sa iyong wagas. Sa habang panahon ng iyong gabay, o Diyos ay naroon. Sa tapat amoy wagas, ito'y walang hanggan. Pag-ibig mo ay lamasdan, o
Tunay na dakila, ikaw ay dakila. Kami ay luluhod at sasamba sa'yo, Diyos, nagpapakumbaba. Tunay na dakila, ikaw ay dakila. Luwalhati ka, purihin ka, Panginoon, tunay kang dakila. Ikaw ay dakila, kami ay luluhod at sasamba sa'yo, nagpapakumbaba. Ikaw ay dakila, luwalhati ka, purihin ka, Good morning po. Kumusta po tayo? Salamat sa Panginoon sa agitan. Tuloy na
Salamat sa Praise and Worship team. Gaya ng ating dalangin na tunay na mailapit tayo sa pamamagitan ng awitin. Ngayon pinadala tayo sa pananalangin po para ating mga kabataan. So, yung iba wala po ito, isama po natin sila sa pananalangin. Tayo po kang rin pumikit, iwan natin natin mga para sa mga batang ito. Panginoon Isus, nagpapasalamat ngayon po kami Lord sa buhay ng mga batang ito na naroon sa aming harapan. Gayun po yung mga bata na hindi namin nakasama o yung mga bata na maaaring related po sa amin na gusto namin panalangin Panginoon, tinataas namin sila sa iyo. Patuloy na i-bless na po Panginoon ng bawat sa kanila at sa kanilang murang edad, Panginoon, magamit sila Panginoon para sa iyo kalulatian. Salamat Panginoon sa mga magulang na patuloy yung ginagamit upang ang mga batang ito ay makalapit sa iyo at makilala ka Panginoon sa kanilang murang edad. I-bless rin po Panginoon bawat sa amin, mga guardian na maiprovide yung mga pangailangan ng mga bata ito at dalangin din namin Lord ang patuloy ng blessing sa kanila ng knowledge and wisdom at pag-iingat sa lahat ng kanilang ginagawa, Panginoon. Muli Lord, nagpupuri, nagpapasalamat kami sa iyo sa buhay ng mga bata ito at ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Thank you po. At sa ating tayo sa open naman po, kukuhain po natin mga sa loob. Habang kinuha po ito, tayo po'y mananalangin sa lahat ng biyaya. Tayo po'y mananalangin. Panginoong Isus, salamat sa inyo. Salamat Lord sa lahat ng biyaya na binibigay po sa amin. Lord, na may maintindihan at maunawaan namin Lord na sa pamamagitan ng pagbibigay ay maipakita namin Lord ang aming katapatan at pagmamahal sa iyo. Naway ito hindi maging burden sa bawat po sa amin na tunay na Lord na ma-bless ka Panginoon sa aming gagawin ito sa pagbibigay. Pagpalain niyo po Panginoon ng bawat isa upang maging kabahagi rin naman sila sa pagbibigay para sa iyo at tunay na Lord na ma-experience namin at maramdaman namin Lord ang iyong biyaya sa bawat isa. Lord, pagpalain na rin dahil pag-ingat nito dalangin namin Lord ang lansing wisdom para sa Kanya. At alam namin Lord na walang ibang bagay na patutungan mga kalab na ito kundi para sa iyo lamang at sa ikatataas Panginoon ng iyong pangalan at ng iyong bahay sa bahay Panginoon. Pinupuri, pinapasalamatan namin sa iyo Panginoon lahat ng biyaya ng ipaloob. Aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ayun man po sa ating mga announcements. Unang-una nga po dyan, syempre, yung palagi po namin nababanggit sa inyo na kung meron po kayong gustong ipahatid, gusto pong sabihin o gustong ibigay na suggestion or prayer request at yung mga concern regarding po sa gawain po ng church at mga bagay na pwede pang gawin, meron po tayong email which is yung paterasevangelical.church@gmail.com at yung ating Facebook page yung PEC Pateros Evangelical Church. Kung hindi nyo po alam, so pwede nyo po yung research yan. So, makikita po niya ating mga gawain. At yung ating GC, yung PEC yung Pogi and Maganda, yung ating GC. Yun po. At syempre, babatiin din naman natin ating mga kapatid na magbiriwang ng kanilang mga birthday. Simula ngayon, hanggang sa February 21, 2036. Yan. Meron po tayong mga listahan. Babatiin po natin sila una sa February 18, si Joyce Samian. Si birthday, siyempre, February 19, si Edoy. Yan. Louie Gamboa, February 19. At, dalawa lang yun. Yun, meron pa yun. February 19, si Roderick Samiana. February 21, si Akechi Samson. Yan. So, happy birthday ulit. Yan, sa kanila. Sabi nga, na tunay na pagpalain pa ng Panginoon sa marami pang taon na celebrate ng mga birthday. At ngayong umaga, pinig tayo ng salita. Pero yun nga, palagi natin sinasabi, palagi natin binabanggit na yung, sabi nga, yung focus natin sa pakikinig. Dahil, siyempre, narito tayo, huwag natin sayangin yung pagkakataon na maintindihan, maunawaan ng bawat salita ng Panginoon na ibibigay po sa atin ngayong umaga. Napakahalaga po nito. At tuloy na sabi yung oras natin, binigay na rin naman ibigay na rin natin yung the best sa pagkikinig sa pag-aaral ng salita. Siyempre, ang mag-ahatid ito, ang ating butihing pastor, o sa Romeo Naso, para po ako natin. Sino po dito yung nahihirapan sa buhay? Hirap ka sa buhay. Walang maamin.
Mapapalad kayo, hindi ginahihirapan sa buhay. Ang hirap ng buhay, di ba? Pero lahat ng yan ay temporary lang. Sabihin mo nga, temporary. Yan ang pag-uusapan po natin. Yung sa umaga ito. Pero bago tayo magpatuloy, tayo muna ilalapit sa Diyos. Yung ating Diyos na hindi temporary, permanent na Diyos natin. Panginoon, salamat. Dahil sa umaga ito, matutuhian namin, ano nga ba yung mga bagay na binibigyan namin importansya sa buhay na ito? Alam mo namin, Panginoon, mayroong mga bagay, lahat ng bagay na nandito sa mundo ay temporary lang. Kaya hayaan mo, Panginoon, sa pamamagitan nitong aming gagawin namin pag-aaral, maging daan ito kung ano ba yung mga bagay na priority na namin sa buhay dapat. Salamat, Panginoon, dahil ang isa akong Espiritu, ang siyang magtuturo ng papaunawa sa amin sa bahay nito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sino mo dito nagtatrabaho, casual ka pa rin ang gawin? Hindi talaga casual ha? Hindi casual pira. Casual ka. Hanggang ngayon ay parang, ang tagal mo na, pero hanggang ngayon hindi ka ma-permanent. No, marami. Sa gobyerno, kung minsan, ang hirap. Bago ka maging permanent. No. Permanent ka ba dyan? Hindi ba? Hindi ba? Nakakadalawang taon ka na yata, ano? Isang taon ka lang. Wala pa. No. Pero lang yung nakakatuwa kasi merong mga tao na talagang gagawin niya ang lahat para maging permanent ka. Pero sa gobyerno, hindi ko po alam kung gano'n parang dito sa munisipyo. No? Merong mga tao na nagtatrabaho sa gobyerno, ayaw nilang maging permanent kasi maraming mga benepisyo yung mawawala. Kaya lang, pag nagtagal ka naman, mas malaki yung benepisyo. Kasi pag naging pag naging permanent ka sa gobyerno, maraming babawas. Liliit yung pinaka-take-home pay mo. No, sa madaling sabi, parang ang hirap. Kaya kung minsan, ako, temporary na lang ako. Pero hindi eh. May mga bagay na talagang dapat gawin mo para maging permanent ka. Tingnan mo natin dito sa Lucas 6:20. Sabi gano'n dito, tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, ito po yung tinatawag natin, titingnan po natin, sino daw po yung mga pinagpapala? No, sino daw po yung mga pinagpapala? Tingnan natin. Sabi dito, binasa po natin, tumingin si Jesus sa mga alagad at sinabi, pinagpala kayong mga dupa sapagkat sa inyo ang kaharian ng Diyos. Pinagpala kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusugin. Pinagpala kayong tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitawa. Alam niyo po, nung sinabi ito ng ating Panginoon, talagang nano sila sa sitwasyon na parang ang hirap. No, kasi kasi masasabi po natin, merong power sa numbers. Iilan lang yung mga alagad, iilan pa lang yung sumusunod sa ating Panginoon. Dahil iilan lang, ang hirap mo ng sitwasyon. Minsan, na-underestimate ka, kung minsan hindi ka nabibigyan na talaga, sabihin natin na talagang permanente ka. No? Pero ang lahat ng ito, sabi nga, ay temporary lang. Ang pagiging dukha, temporary lang. Ang pagiging gutom, temporary lang. Sabi nga dyan, sapagkat kayo'y magsisitawa. So lahat ng bagay dito, temporary lang. No? By the way, itong mga bagay na sinasabi pa ng ating Panginoon, hindi lang po ito tungkol sa mga material na bagay pagkagutom. Kasi baka mamaya nasa isip lang natin yung physical na pagkagutom. Ang tinitigyan mo dito is yung spiritual na pagkagutom. No? Tingnan mo natin. Sabi mo rito sa Mateo 5:3, tingnan mo natin. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan, kundi ang Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. So again, sinasabi nito, kung sa buhay na ito, parang wala kang inaasahan, temporary lang yan.
Bakit? Kasi kung magtitiwala ka sa ating Panginoon, ang sabi dyan, kabilang sila sa kaharian ng langit. Pag sinabing kabilang, mayroong maganda po na mangyayari in the near future. Sinunod pa, Lucas 5:6. Pinagpala ang may mga matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Ayan na. Sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. So, ibig sabihin, yung palang dinaranas natin na kalungkutan sa mga oras na ito ay temporary lang. Temporary lang. Yung naranasan mo na hindi maganda, temporary lang. No? Kaya nasabi ko, kaya pala, sinabi na ito doon sa Lucas 6:20, sinabi pa ulit, inulit pa ulit. At meron pa, tingnan mo niyo sa 6:21, tingnan natin. Pinagpala kayong mga nagugutom ngayon sapagkat kayo'y bubusogin. Pinagpala kayong mga tumatangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitaw. 2 beses inulit yung sitwasyon. Bakit? Sinasabi lang na lahat ng nararanasan natin na hindi maganda dito sa mundong ito ay temporary lang. Kaya nga huwag kang mababahala. Hindi ka parang nagugutom ka sa mga panahon ito. Darating ang time, mararanasan natin na tayong bubusugin din ng Lord. Kaya nga, kung natatandaan ko ngayon, nakaraan ko na pag-aaral ko natin, yung binigyan natin ng importansya, yung priority natin dapat yung salita ng Diyos. Bakit? Kasi kinakailangan na po, nandiyan na po yung mga sign na malapit na dumating natin Panginoon. Ang Pilipinas daw po ay dumating yung time na parang tayo po ay naghihirap. Pero tingnan mo yung katabi mo, mukha mo naghihirap yan. Parang hindi, ang pogi na, ganda pa. Parang hindi naman naghihirap. Pero niyo po, noong mga nagdaang panahon, parang niligan mo, parang gano'n niya. Kaya lang, kung nanonood mo kayo ng current events, ang dami palang natural resources na meron sa Pilipinas. Kaya pala yung West Philippine Sea na pinag-aagawan, ang dami palang natural resources na nandoon. Ayaw ko lang kung naalam po ninyo. Kasi di ba may parang nahirapan tayo. Pero kapag pala yun, gumana na yun, ayon sa mga news ayon sa mga news, siyempre hindi ko lang pinakasakay, hindi ko lang pwede sabihin na 100%. Kasi balita po yun. Kaya lang, dapat na nakikita ko, kaya pala yung paghihirap ng Pilipinas, temporary lang. Temporary lang. Bakit? Meron daw $trillion na darating sa pamamagitan nitong mga natural resources na ito. So tama yung sinasabi ng salita ng Diyos kung nahihirapan ka man ngayon, temporary lang. Bakit? Kasi merong pinangako ang Diyos na ibibigay para sa bawat isa sa atin. Alam niyo po, sino po dito yung nag-aaral ng mga kabataan? Ayan, salamat po. Nag-aaral ka. Mahirap ba mag-aaral? Ang hirap, lalo na kung ikaw nasa Maynila, magbibiyahe ka, ang hirap. Pero pasilip mo, temporary lang. Temporary lang yung hirap. Pag nag-graduate ka, ano mangyayari? Magkakatrabaho ka. Siyempre, magkakatrabaho ka. Bakit? Kaya temporary lahat ng bagay kasi meron kang ginawa. Meron tayong ginawa. So lahat ng bagay, temporary lang. Pero kung meron kang gagawin, lalapit ka kay Lord, bibigyan mo na importansya kanyang salita, meron mangyayari magandang resulta. Bakit? Kasi pangako niya yan na hindi niya tayo pahihirapan. No? Kaya nga sinasabi niya, pinagpala kayo mga nagutom ngayon sapagkat kayo'y bubusogin. So, ibig sabihin, in the near future, bubusogin tayo, hindi lang ng mga material na bagay. No? Lucas 4:3, tingnan natin. Sinabi sa kanya ng Diablo, ito yung kay Jesus Christ. Kung ikaw ang anak ng Diyos, iutos mo, maging tinapay, ang batong ito. Ang Diablo lagi gusto tayo ay
bumagsak. Ang demonyo palaging nasa paligid lang po natin. No? Alam niyo ba na kahit sa loob ng church, pwede pumasok ang demonyo? Tingnan niyo po yung katabi niya. Hindi po yan ang demonyo, ha? Yan po ang tutulong sa atin para labanan natin ang demonyo. Totoo po yun. Kaya ngayon, nandiyan ka, mamaya yung demonyo hindi mo alam. Kaya nyo maging malit maglalambitin yan sa maliliit mong pilit mata para ibaba yung mata mo. Para makatulog ka. Tingnan mo nga yung mata mo. Nakapikit na ba? Sana hindi. Sayang naman. No? So, sabi ka na dyan, tingnan nyo po ha. Sabi, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, iutos mo maging tinapay ang batong ito. Bakit sinabi ito? Kasi, temporary, gutom ang ating Panginoon physically. Temporary. Pero dahil natin, na kung pwedeng maibsan kung gutom na ito, siyempre, pag kumain ng tinapay. Kaya lang, ang pinagdidiinan sa atin dito ng ating Panginoon, yung kasunod na verse. Verse 4, tingnan natin. Ano sabi? Ngunit sinagot ito ni Jesus, nasa sulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So sa madaling sabi, kung tayo na ay nagugutom, spiritually, temporary lang yan. Bakit? Kaya nga po palaging pinag-aalandagan natin dito. Yung ginagawa po namin ng kapatid na doon, kaya na kayo pinakaano dito, pinipilit namin na makinig kayo. Kasi bubusugin tayo ng kaalaman tungkol sa salita ng Diyos. Bakit? Kasi paglabas natin sa bahay-sambahan ito, aatake na yung kalaban. Tandaan natin, paglabas mo dyan, aatake na yung kalaban. Aatakihin ka na. Lahat po tayo, kasama po ako doon. Aatake na yung kalaban natin. Pero, kung tayo, busog tayo ng salita ng Diyos, kaya natin siyang labanan. Kaya natin siyang gibain. Bakit? Meron tayong word eh. Anong nangalaman mo kay Satanas? Ano ba, sinabi siya na kagaya niyan? Wala kang makain? O, ito gawin mo ito sa mga bagay, kaya lang illegal. So, ano mangyayari? Papapol ka. Pero salamat, mayroong salita ng Diyos na babalikan natin na tutulungan tayo para tayo ay hindi bumagsak. Isa lang ang gagawin mo. Tingnan natin, yung paborito natin verse. Ayan. Pwede mo pakibasa? 1, 2, 3. Amen. Yung bagay na sinasabi nito yan kasi natataranta yung mga tao kung wala siyang ganito, kasama yung pagkain, natataranta siya. Pero, ang sinabi ng ating Panginoon, unahin mo lang ako. Unahin mo lang ako sa lahat ng bagay. At ang sabi dyan, ibibigay niya lahat ng mga bagay. Ang mga bagay, yung kailangan natin. Hindi yung gusto natin. Kaya lang, ang tao po, may kasabihan po tayo eh. To see is to believe. Yan ang paniniwala ng tao. Pero kay Lord, believe and you will see. Baliktad kay Lord. Kasi tayo baliktad eh. Patunayan mo muna na mayroong mangyayari sa akin. Kaya nga, ewan ko lang, nakaranas ko kayo. Mag-invite ka sa church ng mga tao. Sasabihin ka agad sa'yo, ano ba mapapala mo dyan? Ano meron dyan? Kikita ba ako dyan? Sa totoo lang ha, meron akong mga na-invite na gano'n ha. May mapapala mo ba ako kung pumunta ako dyan? Ewan ko lang, nakapag-invite na kayo, may nagsinabi na gano'n. May mangyayari ba sa akin dyan? Lalo ngayon, nahihirapan ako. Meron bang solusyon dyan? Tatanong sa akin yan. Pero ito pangako ko ng Diyos eh. So again, kapag binigay natin ito, dapat, tayo mismo tinatayuan natin. Ano yung sabihin? Tinatayo natin na inuuna natin palagi si Lord.
Hindi mo pwedeng ipangaral ko ito kagaya ko sa inyo, tapos hindi ko namang ginagawa. Tama ba ito? Dapat ginagawa natin, pinagawa. We must practice what we preach. Paano mo mawinin yung tatay at nanay mo? Kung hindi mo naman ginagawa yung sinasabi mo na merong mangyayaring maganda kapag nakinig ka. Paano yun? Kailangan may kaakibat yun na nakikita nila na mayroong pagbabago sa atin. Kasi pag mayroong nakikita pagbabago sa atin, sasabihin na mukhang totoo yung pinupuntahan niya. Mukhang totoo yung pinaniniwalaan niya. Which totoo naman talaga eh. No? Kaya nga kay Lord, believe and you will see. Kabaliktaran ng mundo. Ay, makita mo muna sa akin bago ako maniwala. No? Bago ako maniwala, pakita mo muna sa akin na mayroong magandang mangyayari. Kaya nga, again, tayong mga mananampalataya, tayo yung asin at ilaw. Pag sinabing asin, tayo yung nagbibigay ng flavor doon sa mga tao na nakikinig, nanonood sa atin. Ang tanong, meron pa kaya tayong alat o asin? Sa salitang kanto kasi parang hindi tama eh, no? Sa salitang kanto kasi pag sinabing alat, parang malas ka eh, no? Pero kay Lord, hindi. Pag sinabing alat asin ka, ikaw yung nagbibigay ng season doon sa lugar ninyo. Parang dito kagaya sa atin. Tayo ba ay magandang halimbawa? Doon ba sa bahay natin, nakikita yung magiging asin natin? Nagniningning ba tayo na ilaw sa loob ng tahanan natin? Nakikita pa ng mga tatay at nanay natin na tayo talaga ay binabago na ng salita ng Diyos. O, refresh, balikin natin. Tayo ba mga tatay at nanay, nakikita pa sa bahay natin na talagang tayo ang ilaw at asin sa loob ng tahanan. No? So, ibig sabihin, hindi lang yung physical na pagkain o physical na bagay ang pinag-uusapan dito. Kaya mag-inod maganda eh. Pag inuuna mo siya, pati yung physical mo, madadamay. Bakit? Ang ganito lang kasimple yan. Sinabi ng Lord na kailangan mag-aral kang mabuti. Inuutos ba yun ng Lord? Utos ng Lord yun. Mag-aral tayo mabuti. Pero, hindi lang po sa lesson nino sa eskwelahan. Dito, sinasabi dito, yung kanyang salita. So, yung kanyang salita, dapat pinag-aaralan natin. So, kung pinag-aaralan natin yan, makikita natin mag-ulat ka, sa lahat ng yugto ng buhay mo, kaya mo lumaban. Kaya natin labanan yung lahat ng gagawin ng kalaban. Kasi, palagi si Satanas, gumagawa ng sugar-coated na mga sitwasyon na akala mo parang tama, pero mali pala. Pero salamat, dahil tinutulungan tayo ng ating Panginoon. So lahat ng nangyayari dito sa mundong ito ay temporary lang. Yun. So, ano ba yung, sino pa daw yung mga tao na pinagpapala ng Lord? Sumunod sabi rito, following God no matter what. Lucas 6:22. Pwede mo pakibasa? 1, 2, 3. Alam niyo po, pag naging mananampalataya ka, yung mga dati mong kaibigan, malamang hindi mo na masyado magiging kaibigan. Yung mga dati mong kasama, maaaring iwanan ka rin. Kasi ang tingin nila sa atin, dogmatic daw tayo. Dogmatic tayo. Yung tipong yung linggo, kahit na anong gawin nila, hindi tayo mapili. Tama ba? Yung tipong kahit linggo, pilitin na, ito, meron tayo ganito, hindi tayo mapili. So, ang tawag ko dyan, dogmatic yan. Tingin nila, ano pa? Masyado lang tayong banal. Totoo ba yun? Masyado lang tayong banal. Bawat ginagawa natin, nagpe-pray tayo. No? Aalis ka ng bahay, magdadasal. Kakain, magpe-pray.
Pag nasa loob ng Jollibee, magpe-pray. No? Kung saan man pupunta, magpe-pray. Ano pa? Pag meron may sakit, magpe-pray. O di ba parang tingin ka sa atin, napakabanal? Ano pa? Ito, hindi ko lang alam kung sasangayon kayo, pero totoo po ito. No? Kapag gusto mong sumunod kay Lord, maging sa asawa mo, magiging faithful ka. Magiging faithful ka. Bakit? Kasi ito po ay tungkulin ng isang mag-asawa na kailangan maging faithful ka sa asawa mo. No? So kapag hindi ka faithful, ano tawag sa'yo? Siyempre, unfaithful. Hindi ka faithful, di unfaithful. Pero, pag unfaithful, tingnan niyo po pag hindi ka faithful sa asawa mo, iisa lang ibig sabihin, hindi ka rin faithful. Ulitin ko, lalo sa mga mag-asawa, kapag hindi ka faithful sa asawa mo, lalabas, hindi ka rin faithful kay Lord. Bakit? Dapat mahalin mo ang Panginoon ng buong puso, ng buong lakas, buong kaluluwa, at mahalin mo ang iyong kapwa kagaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Ang unang-unang kapwa sa mag-asawa ay ang asawa mo. Siya ang unang-unang kapwa. Pagka wala ka ng asawa, ang unang-unang kapwa mo, yung nanay at tatay mo. O, yung mga tatay at nanay, ang unang-unang kapwa mo, yung mga anak mo. So, ibig sabihin, dapat bigyan natin ng importansya ito. Kaya lang, pag ginagawa natin ito, lalo na lalaki ka, pwede kang maakusahan ng mamas boy, papas boy. Lalo nasa nilo ba yung gano'n? Dahil ang bait mo, palagi ang sumama kay tatay mo, kay nanay mo, mag-church, tapos tatawagin kang mamas boy. Marami po gano'n. Ang tanong lang, ikaw, na anak, okay lang sa'yo tawagin yung mamas boy? Ako, para sa akin, okay lang. Kasi parang, hindi parang, talagang pinangangalandakan mo na kailangan parang ganito Kung papipiliin ako yung barkada ko o yung nanay at tatay ko ba? Tayo, sino pipiliin natin? Siyempre yung nanay at tatay mo. Kasi kung minsan may ganito, lalo sa panahon natin, hindi kasi ako naiintindihan ng aking ama. Hindi ako naiintindihan ng aking ina. Buti pa itong mga tropa ko, naiintindihan ako sa lahat. Naiintindihan ko nga sa mga kalokohan na pinag-agawa mo, naiintindihan ko sa lahat. Yung hindi mo papasok sa eskwela, naiintindihan ka nga nila. Kasi tropa nga kayo kaso hindi ganun si nanay at tatay, kung siya ituwid tayo. So pwede kang tawagin na mamas o papas boy. Hindi na tayo sumasama rin sa mga gimikan. Ewan ko lang, kung nakaranas ako kayo nito, hindi ko alam kung naranasan ito. May nagsabi na ba sa inyo na baka naman kahit minsan magkamali ka naman, magkasala ka naman? Narinig po ako na gano'n. Talaga totoo ko yan, ewan ko lang kung nakarinig na kayo. Sabi, inulit ko sa kanya, ano ibig sabihin? Pwede naman siguro magkamali ka, magkasala ka paminsan-minsan. Pero ang tanong ko dyan, gaano kaya kadalas ang minsan? Kasi sa totoo lang, pag sinubukan mo isang kasalanan, kung pwedeng malulog ka na sa kasalanan na yan. Dito sa atin, hindi ko na babanggitin kung sino. Sa loob ng compound, kalaro ko dyan dati, nagbabasketball. Minsan nasabi niya sa akin, basta bakit kaya yung mga yan, parang hindi tumitigil to sa, alam niyo na, yung ginagawa nila na yung pag-ano. Oo nga, hindi tumitigil Tapos sabi mo, medyo makulit itong kabataan. Actually, inaanak ko ito Inawin ko sa kanya, baka naman kako sinulungan lang kasi. Tapos sinabi niya, ay ako, sabi niya. Tawag niya sa akin kasi yung no. Ako hindi ko gagawin yan. Ay nagulat na lang ako. After 3 months, nakita ko, miyembro na siya. Then tumigim lang siya ng isang beses. Yung sinasabi niya baka naman pwede magkamali ka kahit isang beses.
Ay, pagkakamali yan isang beses, hanggang sa ngayon. No? Kasi pag nakikita ko, parang yung malalagaging pustiso pag naglalakad, eh, ito, yung gano'n. Parang malalagaging pustiso. Alam niyo na yun, yung mga ano. Sabi ko gano'n, bakit gano'n? Sabi niya, hindi raw siya magiging membro ng kahit na ano. Tapos nagulat na naman ako, membro na siya. Sabi ko, ano nangyari? Nung sinubukan ko, ewan ko ba? Kita mo na. Mahirap. No, mahirap. Bakit mo ilulubog yung sarili mo dun sa mga bagay na gano'n? Parang ganito. Alam niyo ba na bawal ang spirit of the glass? Baka meron pa rito po baka sila hindi po, the spirit of the glass ang ginagano. Spirit of coke. Yung coke ang umiibig. Alam niyo ba na sa demonyo po yun? Pero may mga tao nagtatry. Baka naman kahit sa beses lang. Yun ang nakakatakot. Pag nagsubok ka, kahit isang pagkakamali, kung pwedeng pwede na maging, ito na yung dire-diretso na maging buhay mo. Bakit? Sinubukan mo eh. Unang-una, alam mo ng mali, tinuloy mo pa rin. Lalo na tayo mga lalaki. May asawa ka na, pag nakita mo yung mga tropa mo dati, kasi isa na po yung susunod na gagamitin pa. Bro, kasi isa di ba nasabi ko may tinanong ko, bakit gano'n? Bro, mahirap naman ang puro minuto lang ang kinakain mo. Bro mo yung word na gano'n. Baka po pwede kumain ka naman kahit paano ng nilaga. So, ibig sabihin yung asawa mo, pinumusitin mo parang ulam lang. Gano'n na yung labanan. Sabi ko, bakit gano'n? Again, pag pinagpilitan natin yan, magagalit sila sa atin. Kaya lang, no? Pinagpala tayo kung dahil sa ating pagsunod sa ating Panginoon ay kinapukutan kayo at pinagtatago yan at nilalait ng mga tao. Of course, hindi ko sinasabi na gawin mo yung mga bagay na para naitin ka. Parang ganito. Pasensya na po kaya, siguro naman lahat kayo makakaitin ganito. Yung katatapos sa piyesta. Yung katatapos sa piyesta. Yung naglalakad na may gano'n. Again, hindi ako po pwede mag-ano. Kaya lang, pag binuksan mo yung salita ng Diyos, hindi tayo dapat kasama doon. Again, baka sa susunod na linggo, meron sa inyo rito na hindi na magsisipa. Hindi naman doon. Again, hindi po ako nagbabawal doon. Kaya lang, ang sabi ng salita ng Diyos, kapag meron tayong ibang sinamba maliban sa ating Panginoon, merong mangyayari na hindi maganda. Sa Israel, nangyari yun. Sinamba nila ang ibang Diyos. Nagapi sila, natalo sila. Ano ibig sabihin? Again, pag tinindigan natin lahat yung ating pinaniniwalaan, sabi dyan, kapopuonan tayo at ipagtatago yan at lalaitin tayo. At ang tingin nila, napakasama nating tao. Again, hindi ko sinasabi na makipag-away tayo sa kanila. Kaya lang kahit sabihin mo ito sa magandang paraan, magagalit pa rin sila sa iyo. Magagalit pa rin sila sa atin. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoon, okay bang bahala? Bakit? Temporary lang lahat yan. Temporary lang lahat yan. No. Ano dapat natin gawin bilang totoong alagad ni Kristo? 6:23, tingnan natin. Magalang kayo at lumukso sa tuwa kung gayon ang mangyari sa inyo. Sapagkat malaki ang iyong gantimpala sa langit, gayon din ang ginawa ng kailang mga ninuno sa mga propeta. So, ibig sabihin, lahat ng persecution, lahat ng mangyayari sa akin na hindi maganda, sa tingin natin, temporary lang. Temporary lang lahat yun. Bakit?
Kasi meron kasunod na ibibigay sa atin, may gantimpala tayo. So alam naman natin, pag sinabing gantimpala, lahat tayo gusto natin yun. Sino po rin ang gusto ng gantimpala? Palagay ko lahat tayo gusto natin ng gantimpala. Pero lahat yan temporary lang. Lahat yan temporary lang. No? May ipapakita po kasi, tingnan niyo po mabuti yan. Tingnan niyo po yan. Tama ho ba yan o hindi? Laziness kills ambition. Tama o hindi? Tama. Anger kills wisdom. Tama? Fear kills dreams. Ego kills growth. Jealousy, hindi po yan yung salamin, ha? Jealousy kills peace. Tama o hindi? Tama. Doubt kills confidence. Baliktarin natin ang basa. Baliktarin natin. Ambition kills laziness. Di ba kapag may ambition ka, na natatabunan yung pagiging tamad mo, may pangarap ka eh. Wisdom kills anger. Hindi ka makikipag-away kahit kaninong tao dahil mayroon kang wisdom na binigay ng Diyos na wala kang mapapala kung makipag-away ka. Dreams kills fears. Lahat mo ng nangangarap, tumatapang. Risky, pero gagawin pa rin. Ano ba? Growth kills ego. Pag ito lumalago sa pananampalataya, bumababa ka. Kaya nga sinasabi nila eh, the more na lumalapit ka sa cross ng ating Panginoon, lalo kang lumiliit. Lalo mo nakikita yung greatness ng ating Panginoon. Peace kills jealousy. Totoo yan. Kapag ikaw secured ka, hindi ka magkakaroon ng jealousy. Hindi ka mababahala sa yung asawa mo, aalis, ganyan. Hindi ka makakakaroon. Meron kang peace of mind. Kilala ko yung asawa. May takot sa Diyos yan. No, may takot sa Diyos yan. Sansuri yan. Ano yung sansuri? Samsutsot, wait. Confidence kills doubt. Totoo po yan. Kaya nga, huwag natin basahin magmula sa kaliwa. Basahin natin magmula sa kanan, papunta sa kaliwa. Doubt kills confidence. Di ba pag meron kang confidence eh, kahit na ano nangyari, of course, yung confidence na yan, yan yung tinatawag po natin sa panahon natin ng faith, pananampalataya. So kapag ganyan ang nasa isip natin, makikita natin yung pinag-aralan natin, lahat ng bagay ay temporary lang. Magkaroon ka ng ambisyon, magbabago ang buhay mo. Meron kang wisdom, magbabago ang pananaw mo. Meron kang dreams, magbabago ang pananaw mo. Meron growth, magbabago ang pananaw mo. Meron kang peace, magbabago ang pananaw mo. Meron kang confidence, magbabago ang pananaw mo. Bakit? Dahil alam mo, lahat ng bagay ay temporary lang. So ano yung permanent eh? John 3:16. Tingnan natin. Sa magagaling na lang ang pag-ibig na Diyos sa katawan. Permanent yan. Pag-ibig na Diyos. Kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino ng sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan po ang permanent. Pero lahat ng bagay dito sa mundong ito, temporary lang. 2025 po, 4 na patay ang napuntahan ko. Pero, yung mga buhay nila, puro magaganda. Maganda yung mga testimony, maganda yung patutuo ng mga ano. Kaya lang, temporary lang yun. Actually, hindi na maririnig ng patay yun. Kaya nga, kung magbibigay lang tayo ng tribute, pag buhay yung tao, huwag yung patay. Kasi hindi na yung malalaman yun eh. Tama ba? Mama, bibigay tayo ng tribute sa nanay natin. Buhay pa yung nanay natin, gawin na natin. Buhay pa yung tatay mo, hindi ka na ng tribute. Buhay pa yung lolo mo, i-tribute mo na. Kasi pag patay niya, hindi na niya malalaman yun. At ito lang po, magmula itong January, ito, February na po tayo. May 5 na po, patay na puntahan. Again, lahat ito puro
maayos ang buhay. Pero kung titignan mo, oo nga ano, maayos nga yung buhay mo, pero temporary lang ang lahat ng bagay na naririto sa lupa. At sinasabi nito John 3:16, si Jesus lang ang sigurado tayo permanente. Dito pa lang, sinasamahan na tayo hanggang sa kabilang buhay, kasama natin siya. Kung kanino na kayo maniniwala? Kay Kristo. Yung permanente na pwede natin pagkatiwalaan. Yung permanente na kahit sa panahon ito, hanggang sa darating na panahon, kasama natin siya. Permanently. Kasi lahat ng bagay, lahat ng nakikita natin dito sa mundo ito, temporary. Kahit yung katabi mo ngayon, temporary lang yan. Kahit yung gamit natin ngayon, temporary lang. Bakit? Kasi ginawang ganun ng Lord na temporary lang lahat ng bagay dito para malagay sa isip natin na ang tanging pag-asa natin hindi yung kung ano meron dito sa mundo, kundi si Kristo na nagbibigay sa atin ng katiyakan ng buhay na walang hanggan. Maski nga yung kasalanan na nagawa natin, temporary lang sa harapan ng Diyos. Bakit? Kasi mayroong 1 John 1:9 eh. If we confess our sins, He is faithful and just. He forgive our sins and He will clean us from all unrighteousness. Bili mo yung kasalanan na nagawa natin, temporary din lang. Pero sa isang iglang, pag hiningi natin ng tawad sa ating Panginoon, patatawarin tayo. Ang gusto lang ng Diyos, aminin natin sa Kanya. Sabihin natin sa Kanya. Huwag na natin itago. Bakit? Kasi siya naman, alam niyo, all-knowing naman siya eh. Ang inaantay naman ng Diyos sa atin, aminin natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, aminin. Aminin mo lang. Aminin lang natin. At willing si Lord na willing si Lord na ibigay sa atin yung pinakamahirap. Kapatid sa umaga natin, tayo mo kamay. Tayo mo kamay. Tayo mo pumikit. Sipin mo natin mabuti. Ano yung mga bagay na pinagkakabalahan mo sa panahon ito? Ano yung mga bagay na importante sa atin? Ano yung mga bagay na tuwang-tuwa ka pang nangyayari? Ano yung mga bagay na totoong nagpapasaya sa iyo, sa atin, sa mga siya? Yung mga totoong alagad ni Kristo, yung mga totoong nananalig sa Kanya, tuwang-tuwa sila, meron silang kagalakan kapag nagagawa nila yung tungkulin nila sa ating Panginoon. Nakakatuwang isipin, ang ating Panginoon, nagsiya siya ng example kung paano mo mapapasaya yung amang nasa langit. Isa lang, sumunod lang sa sinasabi ng amang nasa langit. Kapatid sa mga sa ito, ano ba yung mga bagay na lumamagabag sa'yo? Ano ba yung mga bagay na nagpapahila sa atin to the point na parang gusto na natin mag-give up? Pero napakabait na natin, Diyos. Paulit-ulit sinasabi niya, actually, magmula natin hanggang dyan sa gospel, paulit-ulit na sinasabi ng natin, Panginoon, lahat ng nangyayari sa atin dito, dahil sa pagsunod natin sa Kanya, ay temporary na. Ang mahirap ito, nahihirapan ka, dahil hindi ka sinusunod. Of course, yun yung tinatawag natin consequence ng pagkakamali na hindi natin paglabig kay Lord. Pero sa umaga nito, nakita natin, pwede naman pa lang bumalik kay Lord. Pwede natin ibigay ang ating sarili sa ating Panginoon. At kung tayo man ay makaranas ng
persecution, o yung mga bagay na hindi tayo maintindihan ng tao, si Lord ay iintindihan tayo. At ang lahat ng bagay na sa tingin natin hindi maganda na karanasan natin, ang lahat ng ito ay temporary lang. Salamat. Meron tayong isang Diyos na ating Panginoong Isus na bibigyan tayo ng assurance na merong permanente tayong pupuntahan pagdating ng panahon. Kapatid, sa mga ito, lumapit ka sa Panginoon, lumapit tayo sa Panginoon. Hiningin natin sa Kanya na maging maliwanag sa atin ang lahat ng bagay. Hiningin natin sa Kanya na tayo'y tulungan. Analyze natin. Gusto na natin Panginoon tulungan tayo. Gusto na Lord linisin tayo. Gusto na Lord na maging karapat-dapat tayo. Mangyayari lamang yun kung totally surrender natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Sige, hihingi natin ng tawad sa ating Panginoon. Yung kumisan ng unbelief natin, hihingi natin sa Kanya. Opo, Panginoon. Katawad po. May mga oras na parang ang tingin namin, kami lang ang gumagawa, kami lang kumikilos. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magpalinang sa amin na lahat. At kagaya ng pangako mo sa iyong salita, ang lahat ng anak mo na lalapit sa iyo, hindi mo pagkakalitan. Sige kapatid, sabihin mo sa akin, Panginoon, hindi tayo ng tao. Gusto tayo ng Panginoon tulungan. Pinapaalala ng Panginoon na temporary lang yung mga bagay na nararanasan natin na sa tingin natin negative. Pero sa totoo lang, yung mga nangyari sa buhay natin, pinapahintulutan ng Lord para makita natin kung gaano kahalaga ang pagtatalaga, ang paglapit natin sa Kanya. Dahil siya naman mismo nagsabi eh, nabibigatan ka, nailangkan ka, lumapit ka sa akin, bibigyan ka ng kapahingahan. At kapag sinabi ng Lord, nakapahingahan, for sure, talagang kapahingahan na makakaya mo. At baka dumating pa ng time, makakamiti ka pa rin. Dahil merong kakaibang joy na ibibigay ang ating Panginoon. Patawad mo. Tawag Panginoon sa lahat ng pagkukulang. Pagkakamali natin. Patawarin mo kami, Panginoon, na kung minsan yung faith o belief namin sa iyo, nababawasan dahil sa present situation namin. Pero, again, temporary na lahat ng bagay na ito. Ikaw na isang Diyos na nako na bibigyan mo kami permanently ng joy na tanging ikaw lang ang pwede magbigay. Ang joy na ito, hindi ibig sabihin walang problema. Ang joy na ito, kahit mayroong problema, makakaya namin tumayo. Makakaya namin umiti. Makakaya namin magbahagi. Makakaya namin, Panginoon, na sabihin sa kaninong tao, napakabuti ng Diyos mo. Napakabuti ng aking Panginoon. Na binibigyan niya ako ng lakas upang magtagumpay ako sa sitwasyon ito. At alam ko, temporary lang ito. Darating ang panahon, ang Panginoon, aalisin niya ang lahat ng kalungkutan, aalisin niya ang mga luha sa aking mata, aalisin niya ang lahat ng mga bagay na nagpapahirap sa akin. Saan? Salamat po ng marami. Salamat po ng marami. Kapatid, sa lugar sa ito, maaaring meron kang physical na karamdaman. Ito yung pagkakataon. Hilingin mo sa Panginoon
sapagkat kasama yan sa pangako niya. Ang sino mang lumapit sa akin, bibigyan ko ng pagalingan. Hinigin mo. Lapit mo sa Panginoon. Hallelujah. Kung meron kang kakilala na may karamdaman, hinigin mo sa Panginoon. Makapangyarihan ng ating Diyos. Lord, tulungan niyo po kami na maayos ang aming emotional problem sa aming mga mahal sa buhay. Kay nanay, kay tatay, kay kuya, kay ate, sa aming mga anak, sa aming mga kapatid, kasama sa bahay, kasama sa trabaho, kasama sa eskwela. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng pagkaunawa sa kanila. Dahil kami mismo, Panginoon, inuunawa mo po kami. Kahit na meron kami mga shortcomings, still, nakikinig ka pa rin sa amin. Nararamdaman namin, Panginoon. At pangako mo yan. Financially, Panginoon, meron nahihirapan sa amin. Ikaw ang aming great provider. Ikaw mismo nagsabi sa iyong mga salita. At panghahawakan namin ito, Lord, na hindi mo pababayaan yung mga anak. Ibigay mo niyo patulog ko rin yung pangangailangan ng bawat isa. Salamat, Panginoon. Salamat. Salamat. Still, para sa trabaho, para magkaroon ng trabaho, ang bawat walang trabaho. Yes. Nakila ka, Lord. Nakila ka. Lord, salamat. Ang bansang Pilipinas, unti-unti nakikilala na. Unti-unti nakikita yung inyong kadakilaan sa bansang Pilipinas. Patuloy bigyan niyo po ng knowledge at wisdom. Magkaroon ng banal na takot ng aming mga leader. Magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamababang nanunungkulan. Para lalong mahayag ang iyong kapangyarihan. Lalo na pinagsisigawan namin na ang bansang Pilipinas ay isang Christian country. Maging makatotohanan ito. Gamitin mo po kami na huwag kami tumigil sa pananalangin para sa aming bansa. Dahil ito yung kalooban. Ikaw mismo yung nagsabi sa Romans na itinalangin namin ang aming mga leaders. Pinahintulutan mo silang makupo mamula sa amin dahil meron ang maganda na gusto gawin sa aming bansa. Pagpalain na rin, Panginoon, na yung mga kapulisan, mga sundalo, lalong-lalo na ibibigay mo ng protection para sa kayamanan mo ng bansang Pilipinas. Bigyan mo sila ng lakas ng loob. Kung ibang bansa mayroong worship, ang aming bansa mayroong worship. Sumasama kami sa inyo, Panginoon. Binibigay namin ang aming bayan para po sa inyo. Lord, pagpalain mo rin ang bawat isa na diri mo ng kaarawan, pati na rin po yung anniversary. Hayaan niyo po, Panginoon, na bawat po sa amin palagi maging thankful kami. Dahil sa tinutong mong buhay sa atin, tinutong na pagsasama na magkasama. Muli, Panginoon, pagpasok namin, muli sa trabaho, sa eskwela, saan nung damo may pumunta. Maging ilaw kami. Maging asin kami. Ipagmalaki namin na meron kami Diyos na nagbibigay ng permanente na magpapala. Permanente na kalakasan. At hindi lang dito, ipagmamalaki namin na kahit umalis kami sa mundo ito, meron kami magandang pupuntahan. Meron kami magandang pupuntahan. Ang pangako mo po rin, makikita namin ang iyong kalwalhatian. Makikita namin, Panginoon, ang ganda ng buhay sa piling po ninyo permanently. Lord, sa umagang ito, lahat ng mga bagay na iniisip namin na hindi maganda, totally, paalisin po nito sa aming isipan sa aming puso.
Huwag kami mabahala, huwag kami matakot. Dahil meron kaming permanent in Diyos. Dahil kung sasama sa amin, mula ngayon hanggang sa mga susunod na panahon, sasamahan po namin. May iba ng Panginoon, inaangkin na po namin. Nagpapasalamat ka po kami. Pinupuri ka po namin. Sinasamba ka po namin. Dalalan po namin. Ang lahat ng ito ay mangyayari sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ang lahat ng anak ng Diyos magsabi ng malakas na ibigay ko natin ang pagkakala sa ating